tips para dun sa ating mga car owners. Ayan, so especially dun sa mga may-ari ng mga kotse na mayroong auxiliary fan motor. So meron kasi nagtanong sa atin na isang follower na paano ba daw natin malalaman na may problema yung ating auxiliary fan motor. Ano ba yung mga symptoms or yung mga simptomas natin kung meron na problema yung ating auxiliary fan motor. So unang-una yan mga bay, kapag may problema yung auxiliary fan motor natin, kapag pinandar mo yung sasakyan mo tapos naka-standby ka lang, kapag umangat yung temperature, baga nag-overheat ka, i-check mo yung auxiliary fan motor mo, baka hindi na gumagana. Isa pa sa mga symptoms, kapag tinakbo mo yung sasakyan, lumalamig yung aircon. Okay? So lumalamig yung aircon, pero pag nag-standby ka, nawawala yung lamig ng aircon. Isa rin sa ano niyan, nawawala din yung overheat kapag tinakbo mo yung sasakyan. Okay? So habang tumatakbo ka, nawawala yung overheat, pero pag naka-standby yung sasakyan mo, doon na lumalabas yung overheat, tumataas yung temperature. So possible niyan, auxiliary fan motor hindi gumagana. Kasi yung basic operation ng auxiliary fan motor natin mga bay, kapag pinastart mo yung sasakyan mo at nag-aircon ka, dapat gagana kaagad yung auxiliary fan motor natin para palamigin yung condenser. Okay? So kahit naka-idling ka lang, kapag nag-aircon ka, dapat gagana yung auxiliary fan motor natin. Okay, so papakita ko sa inyo yung normal operation nito. So meron tayong sasakyan dito, ito Mitsubishi Lancer. So ngayon, ipapa-start ko yung sasakyan. Ayan, tingnan natin mamaya. Kapag pinastart natin yung sasakyan, hindi pa tayo nag-aircon, dapat hindi pa gagana yung auxiliary fan motor natin. Sige, tingnan natin. Ayan. Start ko yung sasakyan. Ito yung basic operation nito mga baya. Start natin. So patayin ko lang muna yung aircon. Patayin ko lang muna yung aircon mga bay. So start natin. Yan. So tingnan natin doon sa harap yung auxiliary fan motor kung gumagana ba. So yan. Ngayon, yan, ito yung auxiliary fan motor natin. Hindi pa siya gumagana kahit naka-start na yung sasakyan natin. Bakit? Kasi normal idling natin sa sasakyan, kapag di ka pa naka-aircon, malamig pa yung engine natin. Okay? So kapag malamig pa yung engine natin, hindi pa dapat gagana yung auxiliary fan motor natin. Okay? So ganito, naka-start ka, naka-idling ka, medyo malamig pa yung makina natin, hindi ka agad yan gagana. Pero pag once na mag-aircon ka, obligado nagagana yung auxiliary fan motor natin, kasi hindi lang radiator yung papalamigin, kundi pati yung condenser natin. So hindi lalamig yung aircon natin kapag yung condenser natin walang auxiliary fan na magpapalamig sa kanya. So ngayon, i-switch on ko doon yung aircon, tapos tingnan mo dito bay, yung auxiliary fan motor kung gagana. Yan. So papasok ako dito sa loob, tapos isi-switch on ko yung aircon mga bay ha. At tingnan natin kung gagana ba yung auxiliary fan motor. Yan. So on ko yung aircon ha. Yan. Yan. Okay? So gumagana ba? Yan. O, di ba? So maririnig natin umikot ng mabilis yung auxiliary fan motor natin. Kasi yan yung operation yan mga bay. Kasi kapag yan hindi gumana, ibig sabihin may problema yung auxiliary fan motor natin. Pag hindi yan umikot. Okay? So walang magpapalamig doon sa ating condenser. So hindi rin lalamig for sure yung aircon natin, at mag-high pressure yung system ng aircon kapag yan ay hindi gumana yung fan natin. So yun. So papatayin ko naman yung aircon natin doon. So tingnan natin kung mamamatay din yung fan. Yan. Yan, patayin ko mga bay ha. Yan.
Okay, so tingnan natin kung mamamatay yung auxiliary fan. Okay, so pansin natin mga bay na tumigil din sa pag-ikot yung auxiliary fan natin kasi hindi siya obligado na paikutin kasi hindi naman nakaandar yung aircon natin. So wala siya papalamigin na iba. So question, sir, paano kung tumaas na yung temperature ng makina? Ganyan pa rin ba siya? Hindi pa rin umandar? Kapag tumaas na yung temperature ng makina natin at naabot na niya yung standard operating temperature na kailangan niyang paganahin, yun, mag-send ng signal yung ECT, Engine Coolant Temperature Sensor, dun sa ating ECM. So sa ECM naman, i-command niya yung ating auxiliary fan motor para paganahin siya. Okay? Pag yan di mo pinagana, mag-overheat siya. Tapos, ngayon naman, pag gumana yung fan, ang tendency niyan, magko-cool down yung makina natin, bababa yung temperature. Pag naabot niya naman yung pinaka-lowest temperature, ika-cut off naman ng makina yung fan natin. Hindi pwedeng palagi naka-on yan. Kasi kapag malamig na yung makina, ka-cut off niya. Kasi dapat within that specified temperature, yung normal operating temperature, dapat dyan naglalaro yung temperatura ng ating makina. So hindi pwedeng palaging nakaandar yung auxiliary fan motor natin at hindi rin pwedeng palaging hindi umaandar. So dapat within that specified temperature, doon lang papaganahin yung ating auxiliary fan motor para makuha ng makina natin yung optimal temperature ng makina na makapagbigay siya ng magandang power sa system. Or hindi ka low power, hindi ka rin go overheat. So dapat within that specified temperature lang siya dapat gumagana yung fan natin. So yan yung pinaka-purpose ng fan natin para i-maintain yung optimal temperature ng ating makina. So sana nasagot ko yung question niya with regard sa auxiliary fan motor. Okay? So maraming salamat and God bless.